We are continuing our study in the book of Genesis. At sinabi nga ho natin last Sunday that we will finish our study on chapter 41 today. Mas maganda yung sound system ngayon kaysa kanina. Thank you guys. No? So I entitled our short study today, Not a Wasted Suffering. Isang uri ng paghihirap na hindi nasasayang. Actually, sa realidad ng buhay, ay maraming lumalabas na magandang bagay sa mga mahihirap o mapanghamon na sitwasyon or circumstances ng buhay po natin. Halimbawa lang yung mga pinagdadaan ng kahirapan sa training ng isang atleta na naghahanda sa isang competition, ay dapat niyang maranasan ito. Pero anumang kahirapan na ito ng atleta ay kailanman ay hindi ito sayang. Mahirap po na mag-aral. Tama? Yung mga kahirapan sa pag-aaral, pagpupuyat, pagbabasa, pagre-review, at maging pagtitipid. Makatapos lamang ng pag-aaral, itong mga kahirapan na ito ay hindi ho nasasayang. Ang hilig kong magbasa ng libro ay nag-build sa akin nung panahon ng ako po ay nasa high school. Dahil sa dami ho ng aming mga binabasa mga libro, pagdating ko ng college, yung mga kapal na libro ay madali ko hong nababasa. At magpasa hanggang ngayon, dala ko ho yung kahiligan na magbasa ng libro. So whatever suffering I've encountered during my high school years, those sufferings are just training grounds for me na mabibitbit ko sa aking buhay. Ano man po yung suffering ng isang ama o ng isang ina sa kanyang mga trabaho, sakripisyo, paghahanap buhay, maitaguyod na lang ang kanyang pamilya, it's worth it. No? Kung darating man ang panahon, loobin ng Diyos, wag naman sana, na tayo ho ay sasakupin ng ibang bansa. At poprotektahan natin bansang Pilipinas at kailangan tayong mag-volunteer bilang sundalo para depensahan hindi lamang ating bansa, kundi depensahan yung ating mga mahal sa buhay, we will be through a much suffering. Pero those suffering will not be in vain, will not be wasted. At yun ang nakita natin sa buhay ni Joseph. As we study the life of Joseph in the book of Genesis, meron siya mga ups and downs. Pero kung i-compare mo yung ups and downs, mas maraming downs kaysa sa ups. But all throughout those sufferings, it is not a wasted suffering. Why? Because those sufferings were God-ordained. Niloob, pinalano, dinisenyo ng Diyos yung mga suffering na yon, for the good of Joseph and for the glory of His grace. Kaya nga po si George Mueller, yung tao pong nagtayo ng orphanage by faith, sabi niya, trials, I receive them with open arms because they are fuels of my faith. Sabi niya, mga kapagsubukan sa buhay, tinatanggap ko lahat yan. Kasi yan ay langis ng aking pananampalataya. Are you going through a suffering today? Sino po sa atin dito may pinagdadaanan kang kahirapan, pagtitiis, mga hamon sa buhay ngayon? Pakitaas po ang kamay. Huwag ko kayo mahiya. Don't look at it na parang pinaparusahan kayo ng Diyos, sinusumpa kayo ng Diyos. Look at it as God-ordained. Look at it as God-ordained for you to realize that you need the grace of God and for you to see the grace of God at work in the midst of your sufferings. Ang maganda ko sa buhay ni Joseph, si Joseph po was a God-exalting person. Wala hong ginawa si Joseph kundi lagi nang itaas ang ating Panginoon. No? Alam mo natin yung mga pangyayari sa kanya, di ba?
Last time na nagkwento tayo, siya po ay hinarap kay Parao. Dahil sa advice ng cupbearer kay Parao, hari ng Ehipto, sabi niya, merong isang Hebreyo, siya ang nagbigay ng interpretasyon sa panaginip ko. At ano man yung sinabi niya, nangyari sa akin at doon sa binitay ninyong taksil na baker ninyo. Kaya pinatawag niya si Jose, kinalbo, pinaliguan, dinamtan ng maayos dahil siya'y haharap sa hari at hindi lamang hari, isa sa mga Diyos ng Ehipto. Yung po ang turing nila sa Parao o sa hari ng Ehipto. Ang tanong sa kagad sa kanya nung hari ng Ehipto, kaya mo bang bigyang interpretasyon ang magulo kong panaginip? Anong sabi ho ni Joseph? Joseph answered Pharaoh, "It is not in me." Sinasabi niya, hindi ko ho kaya. But God will give Pharaoh a favorable answer. Sabi niya, hindi ko po kaya, pero yung Diyos ko, siya ang magbibigay ng kasagutan sa inyong mga katanungan, sa inyong panaginip. Sa harapan po ni Parao, tinaas niya ang Diyos. Alam niyo si Parao, pwede sabihin sa kanya na, sino ba yung Diyos mo? Hindi mo ba alam, Diyos din ako? Pwede yung sabihin ni Parao yon, pero tumahimik ko si Parao at nakinig lamang ho siya. Pangalawang pagtaas ni Jose sa Diyos, verse 25. Then Joseph said to Pharaoh, "The dreams of Pharaoh are one." Again, God. Let's all say God. God has revealed to Pharaoh what he is about to do. Again, tinaas niya muli ang Diyos sa harapan ni Parao. Verse 28. It is as I told Pharaoh, God has shown to Pharaoh what he is about to do. Again, God. So, pinipresenta ho ni Joseph kay Pharaoh ang Diyos niya. And verse 32, and the doubling of Pharaoh's dream means that the thing is fixed by God. And look at the emphasis, and God will shortly bring it about. Lahat to sa Diyos eh. This person is a God-exalting person. It is his passion, it is his joy to exalt, to lift up God. Itong bold declaration ni Joseph kay Pharaoh, he acknowledged the true living God. Anong response po ni Pharaoh? Verse 39, then Pharaoh said to Joseph, since God has shown you all this, there is none so discerning and wise as you are. See? Maging po si Pharaoh, inacknowledge niya ang Diyos ni Joseph. Sabi niya, since God has shown you all this, there is none so discerning as wise as you are. Mga minamahal kapatid sa Panginoon, pag tinataas niyo po ang Diyos, itataas ka din ho ng Diyos. Pero pag tinataas mo yung sarili, ang sabi ng Biblia, ibababa ka ng Diyos. Sabi niya, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Sabi ho ng Bible, humble yourself before the Lord. At ang promise niya, and He shall lift you up. Tandaan ho natin, don't take pride and arrogance lightly. Alam ko, lahat ho tayo, no, may mga struggle pagdating sa pride and arrogance. Kaya hingin ho natin yung grace at mercy ni Lord na mapagtagumpayan natin tong pride and arrogance. Sino po rito, wala kang karanasan sa pride and arrogance? Pakitaas mong kamay. Sino po rito nararanasan mo ang pride and arrogance sa buhay mo? Pakitaas mong kamay. Lahat po tayo. Kaya dapat ihingi natin ng grace si Lord na mapagtagumpayan natin. Bakit to? Sabi ho ng Panginoon, si Lord po nagsabi nito, Proverbs 8:13, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance, evil behavior, and perverse speech. Sino po nagsasalita? Si Solomon? Hindi. Si Jose? Hindi. Ang nagsasalita po, ang Diyos. Sabi niya, to fear the Lord is to hate evil. Kung talagang may takot ka sa Diyos, no? Mamumuhi ka sa kasamaan.
Hindi po sinabi na to fear the Lord is to hate sin. Hindi o. Ginamit po ang word ay evil. Ibig sabihin, pag pinag-usapan po sa Old Testament theology, yung evil, it connects to Lucifer, rebellion sa langit. Pag pinag-usapan no, sin sa Old Testament theology, konektado kay Adam na nangyari po sa Garden of Eden. So hindi yung pinag-uusapan dito sin, ang pinag-uusapan dito ay evil, connected kay Lucifer. Kung bakit po naging Satan si Lucifer, dahil sa heart po ni Lucifer, nagkaroon po ng pride and arrogance. Kaya tinuloy po ng Diyos, sabi niya, to fear the Lord is to hate evil. I hate pride and arrogance. Pakisabi po sa inyong katabi, pride. So don't take it lightly. Wag ho. Pag kumakatok, lumalabas so yung pride and arrogance natin, Lord, forgive me. Kasi hindi ho kalooban ni Lord yun. Paano natin malalaman yung tao na may pride at may arrogance? Sumunod po. Evil behavior and perverse speech. Anong difference ng pride at arrogance? Ang pride do, nangyayari sa puso. Ang arrogance, lumalabas sa labi. Do you get the point? Kaya ang isang taong may pride at may arrogance, mapapansin nyo rin ho, siya rin po ay may evil behavior at may perverse speech. Ganda ho na sinabi ni C.S. Lewis. Ho. Sabi niya ho, for pride is a spiritual cancer. It eats up the very possibility of love or contentment or even common sense. Tama ho si C.S. Lewis o mali? Tama di ba? Pag pinairal po natin yung pride, lalamunin po tayo niyan. At dahil ma-pride na ho tayo, yung posibilidad na magmahal, magpakita ng pagmamahal, wawasakin ito ng pride. Di ba? Yung posibilidad, yung kakontentuhan sa buhay dahil sa pride, wawasakin ito. And even common sense. Bakit ito nagbabarilan, nagpapatayan, nag-aaway sa kalye? Dahil sa pride. Diba? Bakit ito nag-aaway sa mga platform sa internet? Nagpaparinigan, batuhan ng batuhan. Bakit ito? Because of pride. Wala pong naaayos pag may pride. Pakisabi po sa inyong katabi. Walang naaayos. Sige, sabihin sa inyong katabi. Walang naaayos pag may pride. No? Sa anumang uri ng relasyon ho, walang naaayos pag may pride. Si John MacArthur, ganda ng sinabi niya, God hates pride. He hates haughty eyes. Alam niyo yung haughty eyes? Yung ganon. It destroys love. It destroys relationships. All of them. What is the killer of relationships? Pride. Subukan yung maging ma-pride sa relationship niyong mag-asawa. Walang ayos na mangyayari. Pag pride nag-exist sa relationship na magulang sa anak o kapatid sa kapatid, wala hong maiayos. Why? Because pride kills all relationships, sabi ni John MacArthur. It kills care, it kills sacrifice, it kills kindness, it kills supreme virtue of all virtues, which is humility. Yung pride at yung humility, hindi yung pwedeng magsama. Either you are proud or you are humble. Hindi yung pwedeng magsama. At dahil po sa humility, pinili ho ni Joseph yung path of humility. Ang sagot po ni Pharaoh sa kanya, sa verse 40, you shall be over my house, and all my people shall order themselves as you command. Only as regards the throne, I will be greater than you. Grabe, no? Ako lang ho, pag minimeditate ko itong kwento ni Jose, nalulula ako. Nakakalula ho yung kagandahang loob ng Diyos kay Joseph. It's like a roller coaster ride. Ang kinabag sa kanya, preso, pero after this,
Zhug! It's like a rocket going so high. Na para bang, what? Anong nangyari? No? Ano pong nangyari ho? Verse 14. Sabi ni Pharaoh sa kanya, verse 41 pala ho. Sabi ni Pharaoh sa kanya, simula sa araw na ito, you will be in charge with the whole land of Egypt. Hindi lang part ng Egypt. The whole land, the whole country will be in your charge. Verse 42. And entrust din po ni Pharaoh sa kanya, tinanggal yung kanyang signet ring ni Pharaoh, tapos pinasuot sa kanya. Ano po yung signet ring? Lahat ng approval ng release ng gold bars or budget, yun ang pinatatatako for approval, yung signet ring. Sabi niya, dati ako nag-approve, ngayon ikaw na. Hindi po nagtatapos lang doon. Verse 42 rin. Sabi doon, he was clothed like the second king of Egypt. Anong pinasuot sa kanya? Fine linen of robes, tapos gold chain around his neck. At sabi pa ho ng verse 43, sabi ho doon, and he made him ride in his second chariot, and they called out before him, bow the knee. Thus, he sent him over all the land of Egypt. Tignan niyo. Ito, umikot lang sa isip ko to. Tingin nyo, yung habang kinakausap at habang binibisan, habang binigay yung signet ring ni Pharaoh kay Joseph, habang binigyan siya ng gold necklace, hindi po dahil may ligo siya sa alahas. Yung gold necklace pong yon ay nagsisimbolize ng authority ni Pharaoh. Binigay na rin ho ni Pharaoh kay Joseph. Tingin nyo, habang ginagawa ho ni Pharaoh yon kay Joseph, tingin nyo ba, nandun si Potiphar, Governor Potiphar, at yung asawa niya? Tingin ko nandun. Kasi napag-aralan natin, si Governor Potiphar ay governor of the governors. Ano kayong pakiramdam? Lalo nung asawa ni Potiphar na nag-akusa kay Jose ng mali para makulong si Jose. See? Tapos hindi lamang po yun, verse 44, he became the head of Egypt's Supreme Court. Ibig sabihin po niya, naging prime minister siya. Pero mo, from being a prisoner to becoming a prime minister. Tapos so, binigyan siya ng bagong pangalan. Hindi na Joseph, Egyptian name. May kli lang ho. Ang bago niyang pangalan po, sabi sa verse 45, Zaphenat Paneah. Haba, no? Zaphenat Paneah. Ang ibig po sabihin ng Zaphenat Paneah, ng pangalan niya sa Egypt, listen carefully, ito pong ibig sabihin, Savior of the world. Wow! May kita ho natin yan sa last verse ng chapter 41 kung bakit ito tinawag siyang Savior of the world. Pero matindi ho nito, para din siyang tinuring na isa sa mga Diyos ng Ehipto. Tapos so nakatanggap siya ng bagong pamilya. Simula po nyo, nagkaroon siya ng tila baga bagong pamilya. Ano, mababasa po natin sa verse 45. Siya po ay pinakasal ni Parao kay Asenath. No, sino po si Asenath? Ayon po sa mga dalubhasa ng Biblia at ng history, si Asenath daw ho, nung panahon po ni Jose, ang pinakamagandang babae sa buong kaharian ng Ehipto. Lahat po ng magandang babae magsabi ng amen. Yan. Sige na po. Tayo na may magkakapatiran. No. Asenath. Alam niyo kung ano ibig sabihin po ng pangalan ng babae, ng pangasawa ho ni Jose? Si Asenath, ang ibig sabihin niya na favorite of the gods. Paborito siya ng mga Diyos-Diyosan, ng mga Diyos ng Ehipto. Dahil paborito siya, dahil sobrang ganda niya. Kung meron po yung katabing babae ngayon, tingnan nyo nga po kung sobrang ganda. Huwag na kayong sumagot. Tingnan nyo lang ho. Eto maganda. No? Si Asenath po, ang tatay niya ay si Potiphera. Malamang ho, maraming pera to si Potiphera. Pero talagang mayaman, no? Gumawa po ako ng research study rito kay Potiphera. Siya po ang high priest ng relihiyon ng Ehipto
na ang sinasamba nila, Sun God, si Sun God. Yung araw po na nakikita nyo, yan ang sinasamba ho ng mga Ehipsyo nung panahon nila. Yan ang pinakamataas na Diyos para sa kanila. Ang anak niya, si Asenath. Noong nangangahulugan, ang biyenan po ni Jose ay itong si Potipera. Nakaranas po siya ng panibagong pamilya. Isipin niyo ho, tingin sa akin lahat, si Jose, na binenta ng mga kapatid niya, pinalabas sa patay na sa tatay nila. Isipin niyo po ito, si Jose, ibang lahi po siya, Hebreyo siya. Egyptians po yun. Si Jose na walang pamilya sa Ehipsyo. Pero, dahil lumakad siya sa kababaang loob at kalooban ng Diyos, listen carefully, binigyan siya ng Diyos ang panibagong pamilya. Mahal ko po ang aking pamilya. Ang nanay ko, buhay pa ho, at ang aking mga kapatid. Pero totoo lang ho, nakaranas po ako talaga ng totoong kahulugan ng pamilya. Yung dinala po ako ng Panginoon dito sa Cavite, at ako po ay naging pamilya ng mga harin ng misis ko. Doon po ako mas nakaramdam ng pamilya sa kanila. Hindi ibig sabihin hindi ko mahal yung aking pamilya, mahal ko po sila, pero dito po talaga ako na mold ng isang masasabi kong pamilya ko to. Dahil alam niyo naman yung kwento ng buhay ko, karamihan sa inyo, lumaki po ako sa isang dysfunctional family. Mari iba sa inyo, ganun din. Parang ang mas nakakaramdam pa kayo ng totoong pamilya sa mga kapatiran sa church kaysa sa mga pamilya niyo ho talaga. Ganun po ang Diyos. Kaya nga sabi ng Bible, He is a father to the fatherless. Balik po tayo kay Joseph. Hindi alam ni Joseph kung bakit siya tinaas ng Diyos, hindi lang para sa kanya. Dahil sa mga susunod na chapter 41, 42, 43, 44, makikita nyo na hindi lang pala sa tinaas ng Panginoon, pinagpala ng Diyos ng lubusan, hindi lang para sa kanya, maging po sa buo niyang pamilya. Malalaman po natin yan. So paano hinawakan po ni Jose itong engranding biyaya ng Diyos sa buhay niya? Tatlong bagay po. Number 1, the grace of God made him work industriously and wisely. Mababasa po natin sa verse 45 to 49, pagkatapos pong ipagkaloob ng Parao sa kanya ang kapangyarihan para pamahalaan ang Ehipto at ihanda ang Ehipto sa paparating na pagpapala at paparating na kahirapan o taggutom, sabi ho ng Bible, right there and then, nagtrabaho kagad si Jose. Nilakbay niya ho ang buong Ehipto at yung lahat ng mga pinakitang interpretasyon ng Diyos sa panaginip ni Parao, yun ang ginawa niya. Wala hong ginawa si Jose sa labas ng pinakita ng Diyos sa kanya. Kung ano lang po yung pinakita ng Diyos sa kanya na mangyayari po sa kaharian ng Ehipto, yun po ang kanyang ginawa. Tingin kayo sa akin lahat to. Mahalaga ho na huwag tayong lumabas at lumampas sa salita ng Diyos. Kung gusto niyo hong pagpalain ho kayo ng Diyos sa buhay niyo, ito ho yun. Now, hindi ko po sineset aside ang panaginip. Ang Diyos ay nangungusap pa rin sa panaginip. Halimbawa lang po, si Jam, yung tanging anak kong babae last year, habang nag-aaral po ako, natutulog po siya sa kwarto namin, dahil panggabi ho siya, para isang aircon lang ang gumagana, sa kwarto namin siya natutulog, bigla hong nagising at nagkwento siya ng kanyang panaginip patungkol sa Covenant Life Fellowship Church nila Pastor David York sa Roseburg, Oregon, na hindi namin nakikwento sa kanya kung anong itsura. Sabi niya, Dad, nanaginip ako. Ako naman nagulat. O ano yun? Tapos kinuwento niya sa akin. Detalyado. Alam kong detalyado dahil nag-preach na po ako doon sa church nila. Sa Covenant Life Fellowship sa Roseburg, Oregon. Pero nagulat ako
Dahil detalyado niyang kinuwento bawat isa. Tapos nagkwento pa rin si Jam ng mga instruction na dapat gawin nila David York. Hindi yung nagkakausap ang mga anak namin, liban na narito sila at nagkikwentuhan sila patungkol sa buhay. Kaya itong huling dalaw niya sa atin, bago po siya bumalik ng Amerika, sinabi niya naman uli sa akin, pakisabi kay Jam, thank you sa panaginip niya. Bakit to? Dahil sa panaginip na yon, sabi ko kay Jam, mag-email ka kay Pastor David York. Kasi tingin ko, yung panaginip na yan galing sa Diyos. Kaya last year, nakatanggap sila ng email, detalyado, though sinabi ko na kay David York, pinabasa niyo po sa mga elders at leaders sila, nag-retreat sila for 3 days, nag-repent sila, at gumawa sila ng plano, ayon dun sa panaginip ni Jam. Yung huli po ako nag-preach doon, mga 400 po ang mga membro nila. Ngayon tingnan niyo po sa website. Sila po ngayon ay mula maaring 900 to 1,000. Ang dumoble po yung dami nila. Dahil sinunod nila kung ano man po yung instruction ni Lord na pinadaan niya sa panaginip kay Jam. Now, hindi ko sinasabi to para itaas po si Jam, yung anak kong babae. Kasi baka mamaya, pagtapos ng service, hanapin nyo si Jam, pumila kayo, Jam, anong sinasabi ni Lord sa akin? Kinikwento ko lang to sa inyo para malaman ninyo na minsan ginagamit ng Diyos ang panaginip para sa kanyang exact na mensahe. Kaya minsan binibiro ko si Jam, Jam, nanaginip ka ba? Pero ngayon, totoo lang, hindi na natin kailangan ng panaginip. Gusto mong kausapin ng Diyos? Pumunta ka sa isang tahimik na lugar, manalangin ka, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos, kunin mo ang Bible, magbasa ka. Kinakausap mo na ang Diyos. Do you get the point? Dahil may Biblia na ho tayo. Dito natin malalaman ang kalooban ng Diyos. Halimbawa, tinatanong nyo, Lord, ano bang kalooban mo, Lord? Magtrabaho ba muna ako o mag-asawa muna ako? Alam mo na ang sagot. Dahil sa earlier study natin ng Genesis, yung 3 W's, remember that? Ang unang binigay ng Diyos kay Adam, ano po? Anong W? Worship. Siya lang at ang Diyos. Pangalawang binigay na W? Work. Binigyan siya ng garden to work with, right? Pangatlong binigay na W? Woman, si Eve. Pag yan pinaligtad mo, gulo mangyayari. Pag naghanap ka ng woman, may bubuhayin ka na, maghahanap ka ng work para buhayin kayo, at dahil may work ka na, wala ka ng time to worship. Nasa Bible ho yan, klaro ho yan sa Biblia. Hindi mo na kailangan pag-pray, Lord, ano bang kalooban mo? Magtrabaho ako o maghanap na ako ng asawa? Hindi ho yun eh. No? Ilang halimbawa pa ho. Proverbs 10:5. He who gathers in summer is a wise son. He who sleeps in harvest is a son who causes shame. Anong sinasabi ho ng Biblia? Hanggang may lakas ka, hanggang may oportunidad ka, hanggang may abilidad ka, kung ikaw ay mabuting anak, magtatrabaho ka. Okay? Bakit to? Sa mga hindi nagtatrabaho at papetiks-petiks lang ang buhay, no? Puro asa lang sa magulang, ito po ang sinasabi ng Bible sa inyo. Proverbs 12:24. Work hard and become a leader. Be lazy and become a slave. Sabi ho ng Bible yan, hindi ko sabi ho yan. Okay? Ito po. 2 Thessalonians 3:10. For even when we were with you, we commanded you this. If anyone will not work, don't let him eat. Maliwanag po. Mapalad na lang tayo sa kultura ng mga Pilipino, no, tayo mga magulang nagtitiis at di natin kayang tikisin ng ating mga anak na hindi tulungan at pagpakainin. Pero pag yan ho'y nanatili, pinalalaki mo ng mali ang iyong anak. Kailangan po silang maghanap buhay. Do you get the point? Kailangan po silang magtiis, hanapin ang kalooban ng Diyos, magtiwala sa Diyos para sila po ay mabuhay.
Naunawaan niyo ho? Naunawaan po natin? Kasi maliwanag po sinasabi ng Biblia sa atin yan. Kasi si Joseph, no, pagbigay sa kanya ng authority, pagdamit sa kanya na parang siya yung pangalawang hari, hindi siya nagpa-petiks-petiks, tagal ko sa kulungan eh. Pwede ba mga 1 buwan muna ako bago magtrabaho? Nag-uutos-utos lang muna ako. Hindi ho, basahin niyo po yung Bible. Twice, binigyang diin. Pagbigay ng kapangyarihan sa kanya, nilibot na ho kagad ang buong Ehipto. Nagtrabaho na kagad ho si Jose sa buong Ehipto. Hindi siya nagsayang ng oras. Ephesians 6 verse 5 to 8. Bondservants, obey your earthly masters with fear and trembling, with a sincere heart as you would Christ, not by the way of eye service as people pleasers, but as bondservants of Christ, doing the will of God from the heart. Yun ang will ni Lord magtrabaho ka. Yun ang will ni Lord. Yung trabaho mo ngayon, yun ang will ni Lord. Gawin mo yan para sa Panginoon, sinasabi doon. Rendering service with a good will as to the Lord and not to men, knowing that whatever good anyone does, this he will receive back from the Lord. Ano sinasabi ng Bible sa atin? Mga minamahal kapatid sa Panginoon. Pag kinikilala mo na yung trabaho mo ngayon, yung hanap buhay mo ngayon ay galing sa Diyos at ginagawa mo ang hanap buhay mo na para bang pagsamba mo sa Diyos, sabi mo ng verse 8 sa atin, nakikita ng Diyos yon. Pag-uunlarin ka ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon. Actually po sa Colossians chapter 3, verse 20 to 25, halos pareho din ang instruction. Nagbigay din lang si Pablo, it is the Lord Christ whom you serve. Yung ginagawa mong yan, para yan sa Panginoon. Pagilingkod mo yan sa Panginoon. Nag-aaral ka, mag-aral ka ng may buong husay. Pagilingkod mo yan sa Panginoon. Nagtatrabaho ka, magtrabaho ka ng may buong husay. Pagilingkod mo yan sa Panginoon. Kita niyo po si Jose? Kung talagang pinaghaharian tayo ng grace ni Lord, tuturuan po tayo hindi maging tamad. Kundi yung grace ni Lord, tuturuan tayong pahalagaan ang mga hanap buhay, ang mga pinagkakitaan natin, at gagawin natin ito na may buong katapatan dahil ginagawa natin ang lahat ng bagay na parang pagilingkod natin sa Diyos. Do you get the point? Naunawaan po natin? Totoo lang ho, yung grace ni Lord na binibigyan ka niya, hindi para maging tamad ka. Binibigyan ka niya ng grace para maging productive ang buhay mo. Yan ang purpose ng grace ni Lord. Not only to save us, but to sanctify us, so that as God sanctifies us, we will be productive in our life, therefore we will give glory to God. Okay? Pangalawang purpose po ng grace ni Lord. The grace of God made him understand his sufferings. No, itong biyaya ho ng Diyos kay Jose, tinuruan siyang maintindihan ang kanyang mga pinagdaanang kahirapan. Okay? Sabi po ng verse 50 at 52, nagkaanak po siya. Dalawa yung anak ng lalaki. Ang una po ay pinangalan niyang Manasseh. Hebrew name, hindi Egyptian name. Ang pangalawa po, ang pangalan po ay Ephraim. Hebrew name, hindi Egyptian name. May pangatlo siya bang anak sa labas po, si Ephraim Monson. Biro lang ako. Si Epoy pala. Now, Pastor, teka, nasa kaharian siya ng Ehipto, siya ay ikalawang hari ng Ehipto, pinagilingkuran niya Ehipto, asawa niya Ehipto, ang biyana niya Ehipto, bakit Hebreo? Ang pinangalan niya sa kanyang anak. Bakit to? Ito pong sagot, mahilig kayo. Dahil gusto ho ni Jose na kilalanin, itong dalawang anak niya ay kaloob ng Diyos sa kanya. Kaya pinangalan niya ho sa Hebrew name because he understands, he acknowledges that his children is a blessing from his Hebrew God. Ang Diyos po natin. Unang pangalan po, Manasseh. Ano po ibig sabihin ng Manasseh sa verse 51?
of Genesis 41, God has made me forget all my hardship and all my father's house. Lahat ng mapapait kong karanasan noon, sa pamilya ko man, at sa lahat ng pinagdaanan ko, tinulungan ako ng Diyos na makalimutan ito. Manase, nagbigay ng kasiyahan sa kanya ang kanyang anak. Sa mga kabataan sa inyo rito, niyo pa nararanasan ang kasiyahan na magkaroon ng anak. Totoo lang ho. Pag nagkaroon ka ng anak, minsan yung bill mo sa hospital at yung hirap ng misis mo na nanganganak at yung hirap at yung challenges na harapin mo, gatas, diaper, lahat-lahat ng gastos. Pag makita mo lang ang mukha ng anak mo, ay nako, tanggal ang lahat. Kakanta ka ng nung isilang ka sa mundong ito, laking tuwa naming magulang mo, pero pag lumaki ka, sakit sa ulo, ganun. Tapos ngayon may apo na ako, pag nakita mo apo mo, ay, nako. Nakikita mo yung anak mo, tsaka yung asawa niya, kung paano niya inaalagaan at pinalalaki na may takot sa Diyos, ang apo mo na anak nila. Sabi ko, Lord, what a blessing. Salamat, Lord, pinaabot mo pa ako sa ganitong edad at kapanahunan. Na masaksiyan ko pa ang pagmamagulang ng aking anak sa aking apo. What a blessing. No? Manase, God has made me forget all my hardships and all my father's house. Yung pangalawang anak niya pinangalan niyang Ephraim. Saan nakuha ni yung pangalang Ephraim? No, kasi po si Jose nakipag-basketball dito sa Kawit. Saan nakuha ni Jose itong Ephraim? Ang sabi niya rito, ang kahulugan ng Ephraim sa verse 52, "For God has made me fruitful in the land of my affliction." Pinagpalaan ng Diyos ang aking buhay sa lupain na kung saan ako nakaranas ng kahirapan. Tingin kayo sa akin ng lahat. Hindi ko alam kung ano ang mga pinanggalingan ninyong pamilya. Maaaring lumaki ka sa dysfunctional family katulad ko, magulong pamilya. Maaaring lumaki ka sa isang ubod na mahirap na pamilya. Maaaring wala kang kinilalang magulang. Lumaki ka nang wala kang kinilalang magulang o kinilalang ama o ina. Ito lang pong gustong sabihin sa inyo. No, tandaan niyo po ito, anuman ang inyong naranasan, gaano mang kapait ito, gaano mang kasama ito, gaano mang kalungkot ang inyong nakaraan, tandaan niyo may Diyos. Okay? May Diyos na kayang baliktarin ang lahat ng ating mga nakaraang mapapait na karanasan. Sapagkat ang Diyos ni Jose ay Diyos pa din natin. At hindi siya nagbabago noon, ngayon, at magpakailan paman. Amen? Mamamangha ka pag ang Diyos ang gumalaw sa buhay mo. Na pag gumalaw ang Diyos, masasabi mo lang, Lord, ano bang ginawa ko para pagpalain mo ako ng ganito? Siguro si Jose ganito rin. Preso ko, Lord, nasa kulungan ako. Ngayon, nasa palasyo na ako. Inuutusan ako noon, ngayon ako na nag-uutos. Pinapamahalaan ako noon, ngayon ako na namamahala. Ganun ang Diyos. Pag ang Diyos ang nagtaas sa iyo, walang pwedeng taong magbaba sa iyo. At yung mga taong nagbabalak na ibaba ka, tandaan niyo they will only find themselves fighting against God. Kasi po, Diyos ang nagtaas sa iyo. Tingin sa akin lahat to. Pag kayo tinaas ng Panginoon, hindi lahat ng tao maging masaya para sa inyo. Tama o mali? Ay, na-promote yan kasi ganito, ship-ship. Di ba? Pero talaga naman na-promote ka because you deserve to be promoted. Di ba? Ay, nanalo yan sa eleksyon kasi nandaya. Di ba? Ang masaklap nito, yung mga tinuturing mong kaibigan, sila ang hindi makatanggap sa pagtaas, pag-unlad o pagtaas ng Diyos sa buhay mo.
Pag may mga ganyang kaibigan, hindi mga totoong kaibigan ho yan. Kasi mga totoong kaibigan, pag tinaas ka ng Diyos, masaya sila sa pagtaas ng Diyos sa buhay mo. If you believe that, say amen. Diba? Hindi yung umunlad yung buhay nila, tapos ano naman pinag-iisip-isip mo. Diba, halimbawa, ito sila Bimbo, kilala ho namin to, mga nangungupahan lang lagi. Nakilang bahay ba kay Brad? Nang inupahan, di ba? 3. Ngayon may sarili na ho silang bahay. Magalak ho tayo sa mga oportunidad na pinagkaloob ng Diyos sa kanila. At si Mikey, graduate na. Paano mo hindi pasasalamatan ng Diyos, di ba? Ngayon meron na silang sariling bahay. Ang bahay ho nila, tagusan. Sa kabilang kalye, may gate. Sa kabilang kalye, may gate din. Di ba, ang ganda ho ng bahay nila. Pagpapasok nga namin, parang hotel. Pero kung tatanungin nyo silang mag-asawa ngayon, naisip nyo ba na mangyayari ito sa inyo? Ang sagot ay, hindi. Pag pumunta ka ng Tabon, may makikita ka doon bahay na parang Torre ni Babel. Sa taas. Bahay po yun ni Sir Perlit. Kaya pa nag-uusap kami ni Sir Perlit na, naisip mo ba ito sa tanang buhay mo, Perlit, na magkakaroon ka ng ganito kataas sa bahay? Ng moderno? Ako, pastor, sabi ni Perlit, never in my wildest dream. Napadalaw po ako sa bahay ng mga Ilusada. Kasi nag-preach po ako, nagturo po ako sa mga senior citizen, doon po ako pinapark nila, Ophel, tsaka ni Kuya Dave, sa bahay nila. Aba, nagulat ako sa itsura. Kasi noon, pag nag-visitation kami noon, maliit pa ang church natin, nag-visitation po ako sa bahay nila noon, ay talagang ingat ka sa mga apakan mo. No? Kahoy po yung sahig, may, ang tawag doon, linoleum, pero kada tapak mo, hindi mo alam kung lulubog ka ba? No? Ganon yung bahay nila Ophel noon, no? Nila Dave. Eh ngayon, no, bato na, ang ganda na. Diba? Ano pong sinasabi ho natin dito? Yung pag ang Diyos gumalaw, ito yung plano mo, pero yung plano niya, higit sa plano mo. Diba? Halimbawa, si Konsehal Jerry rin, plano nila maging konsehal. Pero who knows? Darating ang panahon, magiging vice mayor siya o mayor siya ng Kawit. Hindi natin alam yun eh. Diba? Ito si Jello Cabrera. Hindi natin alam pa, darating pa lang time, maging NBA player to. Miski ba bangko lang, Brad, di ba? NBA player naman. Warriors. Warriors ka ba? Hindi natin alam kasi yung programa ng Diyos. Sa tingin nyo si Joseph, naisip na ito? Hindi. Pero pinahalagaan niya yung grace si Lord at kinilala niya si Lord. Kaya pinangalanan niya po ang kanyang anak, Manasseh and Ephraim. Sinasabi niya ang lahat ng ito galing sa kanya. Pangatlo at panghuli. Anong ginawa ho ni Jose sa abounding grace ng Diyos sa buhay niya? The grace of God made him a testimony to others. Okay? Pag binasa niyo po yung verse 53 to 57, dumating na po yung kahirapan, tagutom, humingi po yung mga Egyptian ng pangtinapay, meron silang naibigay. Ang problema, hindi lang po sa Egypt nagkaroon ng tagutom. Sabi ko ng Bible, sa buong mundo. Kaya iba't ibang hari, iba't ibang prinsipe, iba't ibang kaharian, pumunta ho sa Egypt para bumili ng pangtinapay nila. Ano sagot ni Parao? Huwag kayong lumapit sa akin. Sabi ni Parao, lumapit kayo kay Jose. Kaya lahat ng mga hari, ng iba't ibang kaharian, sa iba't ibang bahagi ng mundo, lumalapit ho kay Jose. Kita nyo, isang preso na hindi kilala,
binenta ng mga kapatid, pinalabas sa patay na sa ama nila, pinag-unlad ng Diyos. Naging patotoo ang buhay ni Jose. Hindi lamang sa Egypt, kundi sa buong mundo. Listen carefully po. As Pharaoh points others to Joseph, we should also point others to Jesus. Do you get the point? Sabi ni Pharaoh, huwag sa akin. Doon kayo lumapit. Yun ang ginawa po ni John the Baptist. Bagamat marami na hong followers na nagpapabaptize kay John the Baptist, anong sabi ni John the Baptist in his humility? Pagdaan ni Jesus, sabi niya, look, the Lamb of God. Sa Greek word po, behold, the Lamb of God. Sinasabi ni John the Baptist, hey guys, naglilingkod ako para sa Diyos. Huwag niyo ako tignan, ang tignan ninyo, yun, sa Kanya kayo sumunod. Behold, the Lamb of God. Ganon din po si Mary, na tumayong ina ni Jesus. Naubusan po ng alak sa kasal ng kanyang pamangkin ni Maria. Ano pong ginawa? Sabi ni Maria sa mga alipin, kung anong sasabihin niya, gawin ninyo. Whatever he says, pointing to Jesus, do it. Kaya sabi ni Jesus, punuin nyo ng, yung mga banga, punuin nyo ng tubig. Pinaghimalaan ni Lord. Ano nangyari? Jesus turned the water into wine. Nakarating mismo po ako sa lugar na yun. Kung saan naganap ang unang himala ng Diyos, ni Jesus, turning the water into wine. Si Pablo ho, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 23, sabi niya, we preach Christ crucified. Si Christ lang ang pinipreach namin. Ganyan din ho tayo dapat. Yung buhay mo ngayon, pag nagpakumbaba ka sa Diyos, lumakad ka sa kalooban ng Panginoon, nagtitiwala ka sa mga panahon na mahirap magbuhos ng tiwala sa Diyos dahil tila baga magulo yung nangyayari sa buhay mo, ups and downs, roller coaster yung buhay mo, magtiwala ka that God is a sovereign God, that God loves you, that God's plan is better than yours, yung buhay mo maging patotoo sa mga taong nasa paligid mo, kung hindi man o sa buong mundo. Isang bagong kapatiran po natin na dati rin po siyang ordained pastor. Nag-resign na po sa church niya at nag-transfer na po sa church natin sa Dasmariñas. Nag-lunch po kami kahapon, kinikwento niya sa aming mag-asawa. Nagsimula po nagtrabaho po siya sa isang parang subcon ng isang retail company, pero nakukonvict siya dahil may mga kliyente sila na parang niloloko nila. Let's say, umorder ng isang shampoo, sabi nila, out of stock na po yung order namin dito, meron po kami pack. Para 2 mabili. Kasi may hinahabol silang kota. Sabi niya, Pastor, tama ba yun? Sabi ko, Brad, Christian ka, mag-resign ka na. Nag-resign po siya. Nag-open si Lord ng panibagong negosyo sa kanila. Bago lang ho. Kinikwento niya ho sa amin ni Mrs. Kabago-bago lang ho na negosyo nila. Meron na silang reseller. Sa 4 o 5 syudad dito sa buong Pilipinas. Meron sa Cebu, meron sa Davao, meron sa northern part. At meron pang araw ho na kumpanya sa Spain, ng Spain, na gustong mag-reseller ng sinimulan nilang negosyo. Kaya sabi niya, Pastor, ito pala ang bunga ng pagsunod sa kalooban. Kasi doon sa dating kumpanya ko, malaki sweldo ko, pero alam ko, Christian ako, pastor ako, alam ko may kalokohan, pikit mata kong ginagawa. Pero yung pinasuko sa akin ng Panginoon yun, at nagtiwala ako sa Kanya, nagbukas ang pinto ang Panginoon, at nasimulan namin nitong negosyong ito. Sabi niya, alam mo, Pastor, gusto ko pong pag-unlarin ng Diyos to, upang sa gayon, maipahayag ko ang Kanyang katapatan at ang Kanyang biyaya. Huwag kang mawala ng pag-asa. Okay? Huwag kang mawawala ng pag-asa. Kapatid, mga kabataan, huwag kayong mawala ng pag-asa. Sa inyong mga pangarap, na tila baga yung pangarap ninyo ay parang mahirap abutin, huwag kayong mawala ng pag-asa. Tandaan niyo ho, may Diyos na nagmamahal sa inyo. At di kayo pababayaan at hindi kayo iiwan. Sabi nga ho ng Biblia, iwan ka man ng iyong ama at ng iyong ina.
kailanman ay hindi kita iiwan. Sabi ho ng Panginoon, I will never leave you, I will never forsake you. Ganda ho na sinabi ni matatapos sa poko. Sinabi po ni Bishop J.F. Packer, sabi niya, if in suffering we ask why this is happening, we might not find an answer. But if we change the question to how we can glorify God in this suffering, we'll find an answer. Tagalogin ko po. Explain ko po sa inyo. Kung dumadaan daw tayo sa paghihirap, at ang tanong natin, Lord, bakit ko pa ito pinagdadaanan? Maaring hindi daw kayo makatagpo ng kasagutan. Pero, kung babaguhin daw natin yung tanong ng ganito, Panginoon, paano ba kita maluluwalhati sa gitna ng aking pinagdadaanan? Parang si Job. Sa isang araw, sabay-sabay namatay mga anak niya. Sa parehong araw, nawala lahat ng kanyang negosyo. Sa parehong araw, nagkaroon po siya ng sugat mula ulo hanggang talampakan. Anong sabi ni Job? Sabi niya, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord give it, the Lord take it away. Sabi niya, blessed be the name of the Lord. See? Hindi ko man, Lord, maintindihan ko ano nangyayari sa buhay ko. Pero pupurihin pa rin kita. Kasi ikaw ay sovereign. Pinahintulutan nyo ang lahat ng bagay sa aking buhay para sa kaluwalhatian mo at para sa aking kabutihan. Romans 8:28, all things, nag-break ba kayo ng boyfriend or girlfriend mo? All things. Hindi ka ba makakapag-aral, makakapag-enroll next sem? Dahil sa kakulangan ng panalapi, all things. Nag-apply ka ba ng trabaho at di ka napasa, hindi ka na-accept yung application mo? All things. May pinagdadaanan ka bang karamdaman ngayon? Challenges sa mga negosyo mo, sa hanap buhay mo? All things. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God, especially those who are called according to His purpose. Tingin sa akin, ano man po yung mga sufferings ninyo? Kung ang mga sufferings ninyo ay sinusurrender ninyo, sa kapangyarihan, sa sovereignty of God, walang sayang na suffering. Walang sayang na kahirapan kung ang buhay natin ay nakasuko sa kanyang kapamahalaan. Ulitin ko, walang sayang na kahirapan kung ang buhay natin ay nakasuko sa kanyang kapamahalaan. Lahat ho yan may pagtuturo ang Diyos. Totoo lang, lahat yan may pagtuturo ang Diyos. Bigyan ko po yung halimbawa. Alam niyo na hindi tanggap ng aking magulang nung unang bahagi yung panawagan ko bilang pastor. Gusto nila akong mag-abogasya, pero sabi sa akin ng ating Ama sa Langit, kailangan magpumasok ka na ng Bible school, mag-aral ka na, ihanda mo na ang sarili mo sa paglingkuran ako. Kaya nag-Bible school po ako. So tinikis po ako ng mga magulang ko. Now, alam po natin, pag nag-Bible school ka, para ka nag-law school. Magastos sa mga libro. Magastos sa mga papers. Ako, magbabiyahe po ako mula Quezon City, Pag-asa. Sasakay po ako ng jeep, bababa ako ng Quiapo, simbahan ng Quiapo. Sa simbahan ng Quiapo, doon sa island sa gitna, maghihintay ako doon, ng jeep, papuntang TAF, doon ako sasakay dahil sa TAF po yung eskwelahan ko. Araw-araw ho, ganyan. Isipin nyo yun. Magkano yun? No? Kaya pag lunchtime namin, yayakagin ako ng mga classmate ko, "Hoy, lunch na tayo, Jeff!" Nahihiya po ako kasi wala akong pang-lunch ng katulad ng lunch nila. Limitado po ang pera ko. Kaya sabihin ko, sige, mauna na kayo. Magla-library muna ako. Kaya magla-library muna ako. Bagamat sarado ang library ng 12, pakiusapan ko si Ate Baby, yung librarian, kung pwedeng tumigil ako sa loob. Dahil yung mga librong hindi ko kayang bilhin, meron sa library, babasahin ko na doon. Habang nagla-lunch yung mga classmates ko. Pagdating naman nila, pupunta sila ng library, iba mag-aaral, magbabasa, iba matutulog kasi air condition yung library doon.
Ako naman ang lalabas. Ito po yung Cathedral of Praise na church. Nandito po yung Emilio Aguinaldo College. Meron pong daan yan sa likod. May skinita po dyan. Doon po sa skinita, meron dong maliliit na restaurant at meron po dong si Roxanne at meron po dong nagtitinda ng banana Q at kamote Q at fishball. Ang kaya lang ho ng pera ko, banana Q. 3 taon na ho. Na pag lunchtime, ang lunch ko banana Q. Now, bakit banana Q? Una, kaya ng budget ko, mura. Pangalawa, may sugar yun brown sugar. Kailangan ko ng energy para mag-aral ako pagdating ng hapon. Dahil may klase pa ako hanggang gabi. Bakit banana Q? Healthy po ang banana. Pangatlo, mura na pero mabigat sa tiyan. Naintindihan niyo, ha? Mabigat sa tiyan. 3 taon ho. Buti na lang hindi ako nagmukhang gorila. Kaya ngayon, let's say sa Bible study, taas ng Bible study, may naghain ng banana Q, napapangiti ako. Kasi matagal na ako hindi kumakain ng banana Q. Naalala ko yung panahon ng kabutihan ng Diyos na tinuruan niya ho ako na maging kontento kung ano man meron ako. No? Modesty aside noon, pag gising ko namin sa umaga, may pagkain na dyan. Pag gising namin sa umaga, nandiyan na ho yung mga ready na yung mga damit namin, tsaka mga bags namin. Pero nung ako po yung nag-Bible school, nag-boarding house po ako naglalaba, ako nagluluto sa isang maliit na lugar, kwarto, ako lahat to. Plancha. May suffering talaga. Pero yung mga sufferings pala na yon, training ng Diyos sa akin. Okay? Nung nasa high school po ako po'y graduate ng Quezon State Science High School, modesty aside po. May stipend ho kami, no? May sweldo ho kami. Dati po, bago ako gumraduate, 40 kami, 1.5 a month to yung stipend namin. Doon po sa Quezon State Science High School, noon po ito, first year high school ka pa lang, may physics na kayo. Pag may 83 subjects ka, 83 grade na subject, minor or major subject, ano ka na? Malapit ka na ma-kick out. Okay? Matindi ho. Bihira ang walang pimples doon na estudyante. At hindi nakasalamin. Mga librong binabasa namin, kakakapal. Pero yung pala ho, training ni Lord yon para pagdating namin ng college, no? Gaano mang katindi yung mga librong pinababasa sa amin, sanay na ho kami. Hanggang ngayon, bit-bit ko ho yun. Hanggang ngayon, na magbasa ng mga libro. Hindi po takot magbasa ng mga kakapal na libro. Ang iba kasi pag nakita, ito basahin mo to, itong Providence, si John Piper, ganyan kakapal. Ganyan lang kakapal yun. Pero, hindi ako magiging ganon pagdating sa libro kung hindi ako pinagdaan ni Lord dito muna. Naintindihan niyo, ho? Kaya ngayon title lang mensahe natin ngayon, no? Ay pinamagatan ko ho na suffering, not a wasted suffering. Kaya mga estudyante na narito ngayon, kung marami man kayo mga project, term papers, na pinagagawa sa inyo, mga book readings nyo, hindi yan para pahirapan kayo. Kundi para i-prepare kayo sa totoong buhay. Kung bakit tayo sinasabi na magbasa ng Bible lagi, hindi para pahirapan tayo. Inihahanda ho tayo dahil darating po ang mga iba't ibang uri ng hamon at kapagsubukan sa buhay natin. At wala tayong pwedeng tayuan at sandalan, kundi ang salita ho ng Diyos sa ating buhay. Kaya imbis na magtanong ka, Lord, bakit mo ako pinapadaan sa mga problemang ito? Tanungin mo, Lord, paano kita maluluwalhati habang ako'y dumadaan sa mga problemang ito? I would like to close with, nakita ko lang po ito sa isang website, Christian website. Ganito po niya define yung humility. Ganda ho nito. Yung acronym niya ho, humility.
H, honoring God above yourself. Honoring God above yourself. That's humility. U, understanding your need of grace. Ang isang tao pong humble, alam niya, kinikilala niya na kailangan niya ang biyaya ng Diyos sa bawat oras ng kanyang buhay. Sinasabi niya, Lord, kailangan kita. M, mourning over your sin. Ibig sabihin, kinikilala mo ang mga kasalanan mo, ang mga kapalpakan mo, ang mga katigasan ng ulo mo, yung mga struggle mo sa kasalanan, at nagmumorn ka, Lord, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan, sa aking kayabangan. I, illuminating God's glory. Ibig po sabihin yan, nais mong maluwalhati, mapakita sa mga tao sa paligid mo ang kaluwalhatian ng Diyos sa iyong kabutihan. L, looking for ways to serve others. Yan po isang taong may kababaang loob. Naghahanap siya kung paano niya paglilingkuran ang iba. Yung mga taong mayayabang, naghahanap sila ng mga taong maglilingkod para sa kanila. I, ignoring your pride and Satan's lie. No? Binabaliwala mo yung kayabangan mo. Okay na, miski matapakan ang pride ko, basta maluwalhati ko ang Diyos. T, trusting God's plan over your own. Lord, ito plano ko, pero magtitiwala ako sa plano mo, dahil yung plano mo ay mas maganda kaysa sa plano ko. Trusting God's plan over your own. And the last letter, Y, in humility, yearning to worship God. Na wala nang mahalaga sa iyo, kundi lagi mong sambahin ang ating Panginoon. In good times or in bad times, in ups or downs of your life, in times that you understand what you are going through, or in times that you don't even understand, even an inch of why you are going through, on what you are going through right now, you will just say, Lord, the Lord give it, the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. That's humility. At tandaan nyo ho, pag nakita ni Lord ang kababaang loob nyo, ang promise ng Panginoon, itataas ka ng Diyos. At ikaw naman, feeling mo, tingin mo sarili mo, ang taas mo, higit ka sa iba, nakalalaman ka sa iba. Kung di ka magsisisi ng iyong kasalanan, ibababa ka ng Diyos. At pag binaba ka ng Diyos, walang pwedeng taong magtaas sa iyo hanggang hindi ka nagpapakumbaba at nagsisisi sa harapan ng Diyos. It's a great warning for all of us. But it's a great blessing as well, and guidance and wisdom if you will be like Joseph, to walk in the path of humility and to choose to glorify God all the time. At makita ho natin that whatever challenges that we are facing today, it is not a wasted suffering. Let's pray. Manalangin po tayo. Father God, we glorify you. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na nagbigay liwanag po sa amin. Ng pagtuturo sa amin, O Diyos. Ikaw ang Diyos ni Jose. Ikaw pa rin ang Diyos na aming sinasamba. Tulungan mo kami, Panginoon, that through the roller coaster experiences of our lives, makita namin, Lord, na inordain mo ang mga bagay na ito. Hindi para pahirapan kami, kundi, Panginoon, para turuan kami. Turuan kami na makontento sa aming mga karanasan. Turuan kami na magtiwala sa iyo at hindi sa aming sariling pananaw. Turuan kami na magpuri sa iyo at hanapin kung paano ka luluwalatiin sa gitna, Panginoon, ng mga hamon ng buhay. Tunay nga, O Diyos, na kung ang mga buhay namin ay nagpapailalim sa iyong kapamahalaan, anumang kahirapan, Panginoon, ay gagawin mong pagpapala sa iyong kaluwalhatian. Ihanda nyo rin po mga puso namin, Panginoon, sa pagtanggap ng banal na hapunan. Sapagkat ang ginawa mo na sinakripisyo mo ang iyong anak na si Kristo Jesus 2,000 taon na nakararaan
At si Kristo Jesus na sumunod sa iyo bilang kanyang Ama. Jesus is the ultimate example and model father of humility. That though He is God 2,000 years ago, He temporarily, Father God, turned off His deity and chose to live like men, like us. That in obedience to the Father's will, He obeyed to be sacrificed for our sins. He died on the cross. But thank you, Lord, after 3 days, you rose again to gain victory over death and sin and to restore our relationship with you, Father. And right now, you are our Abba, Father, and we are your children. Prepare our hearts to worship you today through our Holy Communion. In Jesus' name, amen.